Umabot naman ng 4.5 milyong pamilyang Pilipino nagsabing sila ay mahirap nitong huling yugto ng 2025. Batayan sa tugon ng masa survey ng Octa Research Group kung saan 37% ang aminadong sila ay poor bagamat mas mababa sa 54% noong third quarter. Self-rated poverty na mga Pinoy bumaba nga sa palaban sa kahirapan. Alam niyo, mahalagang pakinggan ang boses mismo ng mamamayan. Sila mismo ang magsasabi kung totoo bang naiibsan ang kanilang kahirapan at nagbabago ang kanilang buhay. Dito nagsisimulang magsalita ang datos. Kaya kasiyasiya sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang resulta ng tugon nagmasa survey ng Octa Research noong December 2025. Ay sa survey, bumagsak ang bilang ng pamilyang Pilipino na tinuturing na sila'y mahirap. Mula 54% noong September, 37% na lamang nitong nakarang Disyembre, 17 puntos ay binagsak sa loob lamang ng 3 buwan. Ibig sabihin po niyan, 4.5 milyong pamilyang Pilipino ang hindi na itinuturing ang kanilang sarili bilang mga mahirap sa panahong iyon. Pinakamabilis at pinakamalaking pagbaba ito sa kasaysayan ng survey ng Octa, isang malinaw na senyales ng pagbabago. Kasabay diyan, mas matindi pa ang binagsak ng food poverty mula sa halos kalahati ng mga pamilya. Ito'y bumaba sa 30%, katumbas ng halos 5 milyong pamilya na mas kampante na sa kanilang kakayahang maglagay ng pagkain sa hapag. Hindi ito estatistika lamang, estadistika lamang, kundi mga pamilyang mas payapa ang isip sa araw-araw na pamumuhay. Matagal lang binibigyan din po ng Marcos Jr. Administration na ang laban kontra kahirapan ay nakasalalay sa epektibong serbisyo at ang paghatid ng resulta. Hindi po sa pamimigay ito ng limos. At sinusuportahan ito ng Octa na nagsabing humigit kumulang 5,000 piso kada buwan lamang ang kakailanganing dagdag na kita ng maraming pamilya upang makaahon sa food poverty. So, pinapakita nito kung gaano kalaga ang sabayang aksyon ng pamahalaan sa pagpigil sa inflation, pagpapababa ng presyo ng pagkain at paglikha ng trabaho. Dito po pumapasok mga hakbang ng administrasyon sa modernisasyon ng agrikultura at proteksyong panlipunan. Mula po sa rice processing centers, farm-to-market roads, hanggang sa tulong sa abono, crude at digital cash transfers. So, tahimik pa ng mga programang ito, ramdam naman ang epekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga manggagawa ng ating pong mga magsasaka. Good morning. Lalo na kapag sinabayan pa ng mas aktibong pamumuhunan at mas maraming oportunidad sa trabaho. So, sa kabuuan, ang mga bilang ay nagsasalaysay. Na isang dahan-dahan ngunit malinaw na pag-usad sa ilalim po ng pamumuno ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ganman tuloy pa rin ang pagtugon sa hamon. Ang dating pinagdududahang target na single-digit poverty pagsabit po ng 2028 ay di lamang pangarap. Kung magpapatuloy ang direksyong ito, nagiging mas kapani-paniwala ang isang kinabugasang mas magaan ang buhay ng mga mahihirap. So isang tagumpay na ang pundasyon ay hindi ingay ng politika kundi tunay na epekto sa tao.